Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Abangan this Valentine's Day. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. And you are watching Scene Zone. Ang tambalang hindi nagkailaban. Pinalaki ng sex bomb at pinatangkad ng Ito yun. Viva Hotness. Ito, pinalaki ng tambalan. Huwag palampasin ang nakaka-lurkay na bookingan. Tuloy. Kasi nga, di ba, we were the love team they failed to protect. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Ang Kalusugan. Lunas. 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 Tutok na po sa isang oras na talakayan tungkol sa ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Ito po ang programang Lunas sa DZRH at RHTV. Makakasama po Elanie Bensal, and this evening sasamahan po muli tayo live sa studio ng ating kapartner at representative ng Inner Power. I-welcome po natin si Sir Arnold Decena Duco. Good evening, sir, and welcome sa ating programa. Yes, El, good evening, no? Luzon, Visayas at Mindanao, magandang gabi po. So, marami nag-request kasi, El, na itakal natin ngayon yung tungkol sa fatty liver. But of course, pag may fatty liver ka, partner yan ng GERD o gastroesophageal reflux disease. Okay, pag-usapan rin natin, Sir Arnold, kung bakit sila naging konektado sa isa't isa, 'di ba? Oo. So, prior for that, yung pinag-usapan natin last week tungkol sa immune system booster, no? So ito yung advice ko, once na gusto nyo magpapataas talaga ng ating immune system, just take food na basic food lang, ha? Walang processed food, walang chemicals involved, preservative and additives, because mostly the processed food, mahirap man sabihin, may mga chemicals yan. So, i-mention ko ang mga chemicals na ginagamit yan is sodium benzoate, potassium sorbate. Ang potassium sorbate, usually ginagawa yan as preservative ng mga juices, no, sa mga liquid, or ginagamit din sa paggawa ng mga cake, pastry. So, that is calcium propionate din sa mga cake. Yan, ginagamit din sa mga tinapay, soft bread. Yan. Tapos, itong calcium propionate, potassium sorbate, sodium benzoate, sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate, ginagamit ito sa paggawa ng mga pansit, mga bihon, anything na mga parang, yung tawag dito, pasta-pasta. So, ginagamitan yan para magiging makunat siya. So itong itong mga pearl na ginagamit natin o yung mga sago at gulaman ay ginagamitan naman ito ng mga chemicals na sodium hydroxide. Para maging chewy yung mga sago. Yes, maging chewy. Imagine mo that sodium hydroxide. That is one of the most powerful alkaline solutions so far. So ginagamitan yan. So once mag-react dun sa protein substance, magiging gummy na siya. So siguro, kung lalo na kung may mga sakit tayo, wag na po munang kumain ng mga processed food, tulad ng tosino, longganisa, bacon, ham. Then you have to take sleep. I think, pinakamagandang matulog is 9 to 5. Okay na yan, gising mo. 9 to 4. Kung hindi ka naman makatulog, 10 to 5. No? Kasi yung oras ng 10 to 4, dyan po nag-activate yung mga hormones natin para ma-develop yung immune system natin at nagkakaroon po ng rejuvenations yung mga organs natin once po nagpapahinga po ang katawan natin. So ito yung mga oras na nagpo-produce ang katawan, tandaan nyo, ha. Tapos kailangan din natin magpapaaraw, araw-araw, to take vitamin D. Bago tayo pumunta sa pagpapaaraw, Sir Arnold, papaano naman daw po yung mga night shift, 'di ba? Yung mga technician natin, yung mga security guard, yung mga nasa call center. So
siguro they have to take na lang siguro mga vitamins, no? Mga food supplement like vitamin D3, vitamin B complex. Yun na lang siguro kasi hindi natin pwedeng sirain yung nature. Na pag madaling araw, nature talaga ng katawan natin yan. Na pag madaling araw at wala pong araw, nasa cycle ng buhay natin. Nagpo-produce po ang katawan ng mga hormones natin. That's why napapansin natin, karamihan sa mga night shift nagkakasakit, no? Mga ubo-ubuhin, nag-weak yung katawan niya. So yun yung dahilan. Then of course, the exercise is one of the most important factor para po ang katawan ng ating of course yung katawan natin magpo-produce din ng different kinds of hormones and of course steroids and enzymes. These molecules are very important for recovery or to rejuvenate the organs inside the body. So kung wala po tayong hormones, magkakaroon ng imbalances ito, magugulat kayo, magkakaroon po talaga ng problema, especially yung osteoporosis, gouty arthritis, papasok yan. So once na papasok ang ganitong sakit, take ka naman ng mga sodium diclofenac, yung mga pain reliever can destroy the kidney. So once masisira na pong kidney natin at patuloy pa rin sumasakit yung mga joints natin, then later dialysis na yan. So we have to take the process of nature para po magiging healthy yung katawan natin. So ito Ellie, yung guest natin mamaya, isa siyang dato ng UP Maguindanao, si Mr. Minted. Apakaganda ng case niya. Halos according to him, lahat po ng specialist, ang doktor dyan sa Cotabato hospital, pinuntahan niya, the government and the private hospital, pinuntahan niya na. Meron siyang nangyari dito, collapse of the left lung due to accumulation of fluid inside the pleural cavity. Kasi yung baga natin, may space yan na tinatawag natin na pleural cavity. Yung space yan, wala yan dyan. Walang occupied dyan. Bakante siya. Okay. Para siyang basta bakante lang, para pag lumaki at lumuwag ang baga natin, inhale and exhale, may space siya. Ano nangyari? Yung pleural cavity nagkaroon ng fluid. So nahirapan. So parang may pneumonia siya. Nagkaroon pala ng pneumonia, nagkaroon pa ng mataas ang creatinine niya, nagmanas na siya, then 3 weeks na siyang nag-bedridden. So, nung una ko siya makausap, Mr. Dauko, hirap na siya. Tapos sabi niya, pwedeng pabilisan nyo na ang pagdala dito. Wala tayong magawa ng aeroplano, magta-travel pa yun, no? Then, yung lugar nila medyo liblib, kaya napataglan. 3 weeks siyang mahinang-mahina. So, abangan nyo mamaya kung ano nangyari sa kanya kasi ang gustong-gusto ng kanyang doctor, especially yung mga specialized sa pulmonary na doctor, lagyan siya ng thoracostomy. Ang thoracostomy ay ginagawa ito, binubutasan ito sa ilalim ng chest, no? Para may pasok yung tube, then papasok doon sa pleural cavity para i-drain yung mga fluids. So the family nag-decide na no, wag, kasi nakita doon nila na mga ganong pinsan nila na namatay din. So the family decided na don't do that procedure. So abangan natin, tatanungin natin mamaya kung anong nangyari sa kanya. So without the medication, the medical procedure, kung nabuhay ba siya o nakarecover ba siya, abangan natin. For of course, buhay siya kasi interviewin natin eh. Kung paano siya nakarecover, di ba? Yes. Dun sa kanyang health condition. Anyway, Sir Arnold, ang ating inner power ay isang nutritional food na makakatulong nga po sa pagpapalakas ng ating immune system. Pero paalala nga rin po natin na hindi po ito gamot at hindi po maaaring gamiting panggamot. Para po sa may mga katanungan tungkol sa inner power, Sir Arnold, ang ating hotline number at ang ating Facebook page. Yes, my number is 0951-4822-128. Inuulit ko 0951-4822-128. Inuulit ko 0951-4822-128. At yung FB ko, Arnold Duco, o yung isa, Arnold Bigafreya Decena. Usapang GERD at immune system, 'di ba? At yung fatty liver, babalikan natin maya-maya. Para nga rin po sa may mga katanungan, maaari niyo pong ipadala yan sa ating text line dito sa DZRH sa numerong 0919-2826-485 or mag-post po ng inyong comment, suggestions and reactions sa ating Facebook page na DZRH News. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po programang Luna sa DZRH at RHTV. Kapartner pa nga rin po natin ang Inner Power, isang nutritional food na makakatulong nga po para mapaganda ang ating immune system. Para nga po sa may mga katanungan, ibibigay po muli sa atin ni Sir Arnold ang kanilang hotline number at Facebook page, at para nga rin po sa mga interesado po mag-avail ng produktong ito, Sir Arnold. Yes, our number is 0951-4822-128. Inuulit ko, you can call Inner Power sa 0951-4822-128. Inuulit ko, 0951-4822-128. Yung Facebook is Arnold Duco or Arnold Bigafreya Dicena. Okay, balikan natin, Sir Arnold, yung GERD at saka fatty liver. Paano nga po ba naging konektado sila sa isa't isa, sa tuwing ikaw ay makakaramdam na parang ina-acid, nahihirapang, o madalas na nagbe-burp, Sir Arnold? Yan nga ba yung Yes. ilan sa mga sintomas ng GERD? Yes. Actually, GERD is gastroesophageal reflux disease. But according to the books, kasi sa books yan, ito isang klaseng sakit din. Pero for me, for my research and observation for different kinds of patient, ang GERD po ay isang sintomas na may problema po ang ating liver, especially kung meron kang fatty liver or meron kang gallstone formations, no? So we have to tackle first kung ano ba yung tinatawag natin na fatty liver. Yes. So itong fatty liver, ito yung liver na accumulated yung fats, no, inside the liver natin. So it is accumulated with the fats. So ano po ang mga reason behind kung bakit nagkakaroon po yun ng fatty liver? We call this yung isa ay alcoholic fatty liver, saka yung isa naman is non-alcoholic fatty liver. So once na mahilig ka sa alcohol, inom ka, lasinggero ka, posible po na magkakaroon ka ng fatty liver. So kasi dito pinaprocess sa liver natin yung mga food na ida-digest natin, like for example yung glucose, i-convert yung glucose, pati yung mga fatty acids i-convert into energy, dito po pinaprocess. So once po na magkaroon ng problem ang ating liver, then mahilig ka pa sa matataba, then accumulated ito na mataba, magkakaroon ng problema. So yung isang klase naman ng fatty liver ay, ang cause naman nito ay ang pagkain ng sobra-sobrang mga fatty foods, no? Like mga mataba, mga laman loob, Mamantika rin. mamantika, basta mga fatty foods and sweets, no? More on carbohydrates. So kung mahilig ka kumain ng tinapay, matatamis sa pagkain, so tataba ka. Once na tumaba, mag-accumulate doon ang mga fatty acids sa liver mo. So once it is accumulated by the fats, so magkakaroon ng problema. Babara doon yung bile duct natin, no? Actually, may bile duct yan para siyang tobo sa atay natin, kung saan nung atay natin nagpo-produce ng mga enzymes, we call this the SGPT and SGOT, will travel going to gastric stomach natin, no? Gastric area. So, ang function nitong mga enzymes na iyo, they are responsible to digest the fatty foods, no, and oily foods. So, dahil barado ng mga taba-taba yung atay natin, ang nangyari, umaapaw po itong ating enzymes, no, sumasama sa blood flow. So, mapapansin mo kung magpapa-blood test ka ng SGPT and SGOT mo, tumataas po itong ating enzymes na to. In other words, may problema ang liver mo dahil hindi makapag-travel. So, once nang bababa ang enzymatic production ng ating
liver going to stomach, dito na magkakaproblema. So dahil nagkakaproblema nito, ibig sabihin kulang na kulang yung bile. Yung bile salt natin na dito sa apdo storage, ito yung apdo is a storage of enzymes. So dahil barado, hindi makapag-travel, like the same yan sa may gallstone. Yes. Hindi na makapag-travel itong enzymes. So dahil wala pong masyado, tumakinig kayo lalo na sa pasyente natin sa UP, sa Takurong, si tatay sa Takurong, kausap ko lang kanina, and of course yung sa Digos, alam ko nakikinig kayo, very important ito. So imbis na magta-travel yung enzymes going to stomach, wala po masyadong maraming enzymes. So ito, tandaan nyo, once kumain kayo ng mga fatty foods and oily foods, so ano pong mga oily foods and fatty foods, no? Gata, gatas, mga karne, mga laman loob, mayonnaise, mga salad, Dairy ice cream. products kasama rin. Yes, dairy products. Ang dairy products contains megalolipids. So dahil meron siyang megalolipids, nahirapan pa rin i-digest niya yung stomach. Hindi ako naniniwala sa mga tinatabi na ang gatas may galactose, na lactose intolerance. Actually, those are sugar. So ang sugar madali lang yan, madali lang i-digest. Yung totoo diyan kasi makalumang theory lang yan eh. So ang totoo yan, ang gatas po ay merong tinatawag na megalolipids, marami siyang taba. So dahil marami siyang taba, pagpasok mo sa tiyan, kumain ka ng matataba, hindi na siya i-digest, hindi ma-digest. So what happened? Dahil hindi siya ma-digest, yung ating utak mag-response. Pagsabi ng utak, hindi na-digest yung food. Kailangan mag-produce ang ating katawan ng tinatawag natin na catalyst. So, we have to discuss the catalyst and the enzyme later kung anong pagkakaiba. Sabi ng utak, we need catalyst para ma-digest yung stomach. Actually, the stomach produces catalyst para ma-digest. It enhances the absorption, the reaction or digestion process inside the stomach. So, sabi ng utak, mag-produce ka ngayon ng catalyst. The catalyst is the acid, hydrochloric acid. So, ang stomach natin magpuproduce ng maraming hydrochloric acid. So, what happened? Dumadami po ang acid sa stomach natin. That's why, papasok ngayon si GERD, si gastroesophageal reflux disease. That is the pathophysiology. That is biomolecular chemistry ng stomach natin. So, hindi masyadong ma-explain yan kung hindi ka masyadong magaling sa biochemistry. So, that's a biochemistry, the biomolecular chemistry. So, pag taas ng acid stomach natin, dito na mangangasim na sisikmura natin. Makakaramdam na tayo ng tinatawag na heartburn. What is heartburn? Ang heartburn naman, ito yung parang sinusunog yung sikmura natin. Parang sinusunog yung ating puso na mainit, na mapait, na maasim. So that's heartburn. Paano kasi? Pag kumain tayo ng mga fatty foods, yung bolos na tinatawag natin, ito yung partially digested na food, umaapaw pabalik. Kasi ang tiyan natin, nagkakaroon doon ng fermentation dahil hindi masyadong na-digest ang fatty foods pagdating doon sa large intestine. Kasi itong large intestine, maraming klaseng bakterya yan. So, lalo na pag meron yung mga bakterya na tumutubo pag kumakain tayo ng karne. So, what happened? The large intestine will produce a lot of air. Ito yung tinatawag na hydrogen sulfide. Ito yung utot. So, magtataka ka, may kabag ako, utot ako ng utot. So, that is indigestion. Hindi na digest properly ang stomach mo because you lack of enzyme. Makakatulong ba, Sir Arnold? May mga kakilari rin kasi tayo o minsan tayo rin mismo, pagkatapos natin kumain, tumatayo muna tayo, para nga daw matunawan. Yung iba naman, Sir Arnold, dahil nga po sa sobrang kabusugan, nahihiga, nakakatulog na. Alin po dun yung makakabuti para maiwasan yung pag-trigger ng ating GERD? Siguro, actually, hindi naman naiiwasan ang pag-trigger dyan ng GERD Makakaramdam ka talaga ng GERD dyan kahit uupo ka man o tatayo. Pero maganda lang sa pagtayo kasi nag-exercise ka, exerting energy. So, medyo nag-move yung mga katawan, nag-move yung mga muscles. Mas magandang nakatayo kaysa matutulog ka. Saka hindi naman masyadong maganda kung matulog ka agad after na kumain ka, mamaya baka umapaw yung pagkain sa stomach mo because of acid reflux, no? Because of this acid reflux, baka mamaya mag-lock doon yung magbumara doon sa epiglottis ng part ng ating
dito sa lalamunan at makardiac arrest siya o atakin siya or masabi lang bangungot. That's why nire-recommended natin na after na kumain ka, you have to take muna rest for 2 hours para ma-digest yan. Then you have to take a lot of water. Kasi sa theory ko, karamihan sa mga nababangungot yan, lalo ng mga lasinggero, naduduwal yan. So dahil maduduwal, merong epiglottics yan doon, may part doon ng muscles na pag kumain ka at huminga ka, nagko-close, open, close yun. So yun ang delikado. Pag bumara ang pagkain din, ikakamatay ng pasyente. So, importante din yun. So para ma-digest, medyo mabilis ang digestion ng stomach, siguro galaw-galaw ka, lakad lang ka. Hugas-hugas mo ng pinggan, di ba? Yes. Hugas-hugas ng pinggan. So nakita yung pathophysiology doon kung paano ka nagkakaroon ng GERD. So indigestion, so walang enzymes. So dito na papasok si GERD. Ito si gastroesophageal reflux disease. So dahil meron kang gastroesophageal reflux disease, ito na mga signs and symptoms, no? Kinakabagan ka. So, bloated stomach. Pag pintipitik mo yung tiyan mo, parang drum, parang bombo, yung parang puro hangin. May hangin, oo. Yes. Oo. Tapos, ito pa, minsan ang pagkakamali ng ibang doctor without test, no? Ang puso mo, parang tinutusok ng karayom. Masakit. Tapos biglang mawawala. That's reflux. So, minsan, ang mga doktor natin nagbibigyan ng gamot, hindi pa na i-test. Kaya minsan, pag na-test talaga sa mga ECG o any test sa heart, negative. Walang sakit. That is the sign of the GERD. Yung parang kinutusok ng karayom na biglang mawawala man. A matter of seconds, ihinga ka lang deep, breath, mawawala yan siya. Then, ito, yung tinatawag natin na heartburn. Mainit, parang sinusunog ang lalamunan mo, nagburp ka, umaapaw yung maasim, sa sikmura. So, minsan nga nasusunog yung gastric lining natin dahil sa acid na yan. So, yun yung mga signs and symptoms. Ito pa ang malala. Ito yan, taga-digo sabi niya meron siyang nervous breakdown. So, ang dami niyang gamot na binibigay ng kanyang doctors, marami talaga, sobra 10 yun dahil meron siyang nervous breakdown, nagpapalpitate siya. So, actually, secondary complication too. Pag meron kang acid reflux o meron kang fatty liver, bakit? Once na kumakain ka ng food, hindi na digest ang food. Dahil hindi na digest ang food, hindi na absorb ang different kinds of vitamins and minerals na kailangan ng katawan natin. Natatain na lang po natin, naging EBS ito. So, dahil doon, nagkakaroon po tayo ng deficit ng vitamin B complex. So, pag bumagsak po ang vitamin B complex natin, dyan po magkakaroon ng problema yung nerve natin. Kaya sabi niya, konting lagabog lang, natataranta na siya, nagpapalpitate na because anong nerve yan nagkakaproblema na. So, minsan nagbibigay din ang mga doctor natin ng vitamin B complex pero hindi pa rin naayos dahil mostly of our vitamins are synthetic vitamins. So, much better kung natural lang na vitamins ang ititake natin. Nasa gulay po at prutas ang mga vitamins natin. So, you have to take green leafy vegetables, mga fruits. Kasi like for example, nicotinamide or ascorbic acid. So dahil ginagawan lang synthetic vitamins, lalagyan ng sodium ascorbate, calcium ascorbate, potassium ascorbate. Meron na siyang atom doon ng sodium. So, this atom is very dangerous. Para magamit po ang ascorbic acid natin, it is a biochemistry explanation. Para magamit po itong ascorbic acid, they have to remove sa katawan natin they have to remove the sodium ion para magagamit yung ascorbic acid. So once merong enzymatic reaction or catalytic reaction, matanggal mo yung atom ng sodium, the atom will react to another substance. Ang sodium atom mag-react ito automatic sa oxygen. So magkakaroon pa tayo ng problema, mababawasan yung oxygen sa katawan natin. Magiging sodium hydroxide, then magre-react yan. Now, sodium oxide, magre-react yan sa water, magiging sodium hydroxide. The sodium hydroxide will react din na magiging salt sa acid. So, nagsacycle lang. Kaya, much better na ang take nyo yung mga vitamins ay hindi synthetic. For example, if you want to take vitamin C, ascorbic acid na lang ang ititake nyo. Kumain ka lang ng bayabas, kumain ka ng avocado, kumain ka ng mga citrus. So, natural. Sigurado ako 100%
i-activate Mas yan ng makukuha mo katawan. pa yung nutrients na kailangan ng Exactly. katawan. Ano? Yes. So, Sir Arnold, nasa linya na po natin si Datu Alan Minted para alamin nga po natin yung kanyang naging health journey sa pag-take nga rin po ng inner power. Pero mamaya po natin yan babalikan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Maka
Salma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! May nagbago! May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with the White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with the White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS! Pero biglang, uy, iba na to. Parang, oh my gosh, this is a different level. I think we can get a score, but not the score that we wanted. The one thing sure that I learned is that being patient on
poaching the ball. And I see many younger generations playing against their idols, seeing their smiles. Yun yung gusto ko makita sa mga future athletes na nakapaglaro ng Philippine Women's Open. Hi! I am Justin Maneja, a Filipino tennis player. Abangan nyo ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Abangan this Valentine's Day. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. And you are watching Scene Zone. Ang tambalang hindi nagkailaban. Pinalaki ng sex bomb at pinatangkad ng Ito yan. Viva at Burst. Ito, pinalaki ng tambalan. May huwag palampasin ang nakaka-lurkay na bookingan. Tuloy. Kasi nga, di ba, we were the love team they failed to protect. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po, third part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Kapartner pa nga rin po natin ang Inner Power para nga po sa mga kakatune in lamang at hindi pa po nakukuha ang hotline number ng Inner Power at ang kanilang Facebook account. Ibibigay po muli sa atin yan ni Sir Arnold. Yes, our number is 0951-4822-128. Inuulit ko, ang Inner Power ay 0951-4822-128. Inulit ko, 0951-4822-128. O yung Facebook ko is Arnold Duco. By the way, ang Inner Power pala is an immune system booster, no? Ito po ang healthy foods na magpapatas ng immune system natin para ang mga sakit po ay gagaling at mawawala. Once mapataas natin ang immune system natin, magugulat kayo na dandang mawawala po ang ating sakit. By the way, nakikinig pa lang ngayon sila Brian Francisco ng Barbosa Antique at ang kanyang mami na si Vida Francisco ng Rizal, Palawan. Okay. Sir Arnold, para nga po sa mga nagtatanong, kasi di ba may mga i-interview rin tayo mga nagbibigay ng kanilang testimony, papaano po o-order yung mga nasa Visayas at Mindanao area nitong Inner Power? Yes, you can call me, then papadala namin yan through sa may mga courier naman na magdadala from Manila going to different provinces. COD naman, cash on delivery yan sa inyo. So anytime you can call me sa 0951-4822-128. Inulit ko, 0951-4822-128. Lalo na sa mga malalayong lugar, ipapadala po natin yan. Meron din daw po bang limit kung ilan po yung kailangan nilang orderin para po maka-avail nitong Inner Power? Wala naman, kahit isang bote pwede naman yan. Pero this is my advice na dapat huwag pong maputol kasi ang ating immune system, it will not take long last. Bumababa po rin po ang immune system natin once na hindi po kayo kumain ng mga proper food o healthy foods, no? Lalo na kung palaging kinakain yung mga maaalat, mga processed food, magwi-weekend po ang ating katawan. Tulad ng pasyente ko, may naging client ako na meron siyang cancer sa blood, leukemia. So, magugulat ka kung anong pagkain niya. Puro lang siya karne pala. Tosino, longganisa, bacon, ganun lang. Karne na baboy, baka, manok. Hindi siya kumakain ng mga vegetables, no? And any seaweeds. So, wala talaga siyang ganun. So, at the young age of 25 years old, nagkakaroon siya ng problem sa kanyang blood. Ito bang Inner Power, Sir Arnold, pwede para sa mga healthy o sabihin natin wala naman pong tinitake na maintenance medicine or sabihin natin kahit wala po silang karamdaman? Yes, I have a lot of patients na from tulad yung taga-Takurong, no? Na nagmanas na at yung batch niya na pinsan niya na nagmanas din, the kidney is a problem, namatay na yung pinsan niya.
pero siya buhay na buhay, bumagsak ang kanyang creatinine, normal na po siya. So ngayon minimaintain niya talagang inner power, and according to here, even 77 years old na siya, she's very strong at bumata po ang skin niya. Hindi siya tumatanda, mabagal po ang pagtanda niya. So this is the aim or the motto of the inner power, that we can live 100 to 125 years of age. Yan po ang ating motto, kasi ngayon may inaalagaan kaming 98 years old na si tatay sa Bicol na still strong, intact, nagtatrabaho pa, nagbibiyak pa ng nagsumisibak pa ng kahoy. And yung isa sa mga sikreto niya, araw-araw po siyang pagkagising sa umaga, he takes two glasses of water, warm water, then magko-coffee siya, then paglabas ng araw, pero prior na lumabas yung araw, nag-exercise na siya, no? Naglilinis ng bahay, nagwawalis-walis, then pag lumabas ng araw, umiikot-ikot siya. May nilagay siyang buhangin sa bahay nila na doon siya naglalakad-lakad na nakapaa with the araw. So, araw vitamin D complex, at hindi lang yan, the araw will help to stimulate your hormones production and your enzymes. So, importante po ang magpapaaraw. Kaya yun sa mga hindi masyadong nagpapaaraw, tingnan nyo, maaga po kayong magkakaroon ng gouty arthritis and osteoporosis. Okay. Alamin nga natin, Sir Arnold, kung paano po nakatulong yung ating inner power sa kondisyon ni Datu Alan Minted. I-welcome po muna natin si Datu Alan. Good evening po and welcome po sa programang Lunas. Hi, good evening po, Ma'am Pesca. Good evening, Sir Arnold, at magandang gabi po sa lahat. Yes, Dato, good evening. Yes po, good evening. And kumusta na po ang inyong pakiramdam, Datu Alan? Okay na po, Ma'am Pesca. Actually, nakalabas na po ko po naglabas na mula po sa nagkabed din pa po ng almost 8 days. So, hindi na po ako bumalik ng hospital kasi sa pakiramdam ko, wala din mabawas doon sa doon sa karamdaman ko. Di pa balik-balik siya. Habang nakahiga ako, so nakikinig po ako sa Adisara Tunas, kasi parang radio listeners na po ako ng Adisara Tunas simula 2015, kasi 2015 po na atake pa ako ng high blood. So simula nakikinig na po ako sa inyong pong programa. Kaya habang nasabi din po ako, naanin ko po yung interview kay yung guest niyo po si Sir Arnold. So sumubok po ako bumili ng inner power. Actually yun po yung sa tingin ko at sa pakiramdam ko, yun ang nakabigay sa akin ng lakas na kasi nahihilo ako sa my blood. Pumunta pa ako sa anemic. So mas nahihirapan po ako doon sa anemic kasi parang mahirap po ibangon ang aking ulo na mabigat masyado. Kaya doon sa high blood, kasi yung high blood, Manteska, pag-atake yan, so pag nagkaroon ka na ng pag-intake o sa mga gamot, so pag medyo yung parang bumalik na po yung lakas mo, hindi ka na yung hindi na masakit ang ulo mo, hindi tulad po yung anemic, talagang mahirapan ka po magbangon sa Manteska. So salamat po doon tapos yung lungs pala yun na may water, no? May collapse, may left lungs collapse po ako. So sa ngayon po, nagkaroon po ako ng bagong test po na may unhealthy colon kasi may UTI po ako. So siyempre yung anemic, nandyan na. Parang, lahat na ng sakit, parang lumapo na sa akin ba. So sabi ng doktor po, ito po yung parang come out nung naging masarap po yung pagkain po natin. Siyempre, opisyal po tayo sa gobyerno po tayo. Siyempre, katulad itong seminar po namin ngayon, dito ako ngayon sa Pigcawayan North Cotabato. So, yung advice sa akin na hindi po magkain ng mga meat, processed food. So, wala naman kasi ibang dito, ibang wala po isa ng ng yung nakita po sa amin dito sa seminar. So, anyway, 2 araw lang may po, sabi ko, dating sa bahay, kasi dito po ako sa yung residence ko po, dito sa UP, Maguindanao del Norte, Bangsamoro Region. Yes. Sa Mindanao po. Tapos yung creatinine? Creatinine po, tumaas po yung creatinine ko kasi nagpa-blood camp ko ako kasi advice na po ni doktor na pupunta ng Cotabato doktor na magpa-blood camp ako. So mataas po yung kriya ko po. So yung
inner power po, yun ang sa pakiramdam ko nakabigay sa akin ng lakas. Kaya't nakapag ano na ko, itong Trabaho niya. dapat na po ako ngayon, nagsimula po kami yung Thursday, kasi bukas po kami matapos yung yung aming seminar. Oo. So, siguro sa tingin ko, sa pakiramdam, kung hindi po yung inner power, parang hindi pa ako gumaling. Kasi yung mga pakiramdam ko, Ma'am Teska, Sir Arnold. Oo. So, Sir Dato Alan, noon kayo ay na bedridden, pero ngayon po ay nakakabangon na kayo, nakakalakad na, normal na po muli yung inyong pamumuhay? Yes po, normal na po, Ma'am Teska, kasi unang-una, yung nahilo ako, then siyempre wala akong lakas, kasi kada magkain po ako, with your respect, yung basta nagkikinig ngayon na kumakain sila, bumabalik po, sumusuka ako, kada magkain. So, imposible naman din na may lakas ka, Ma'am Lo, na kada pagkain mo, magbabalik, iduduwal mo. So, ang bungakala ko yun, pag take ko ng ilang taon, nag-start ako yung May 25, so, sabi ni Sir Arnold, mga 5 days, maramdaman mo na kung ano yung naging effect na dun sa katawan mo. So, yun nga, 5 days pa lang, nakabangon na ako at umabot ng 7 days, nakaligo na ako, Ma'am Teska. So, sabi ko, tama yung sinabi ni Sir Arnold na talagang magbibigay po ng lakas yung inner power. Sir, pagkikwento yung sinabi mo na lalagyan ka ng tracheostomy at yung tubo sa baga. Yes po, nung na-admit po ako yung last April 3. This year rin lang po yan. Ma'am? Ngayon rin lang pong taon to? Ito yung pagbidrida niya. Yes po. Yung last April ako, ma'am, kasi February 3 and 7, na-admit din po ako. Tapos nung bumalik naman yung sakit ko, yung April naman. So sabi ng doktor, mayroon sila nakitang cyst doon sa parang yung sa center of power, yung source of power. Sabi niya, may may cyst, so kailangan natubuhan yung pagiliran mo. Sabi nung doktor. Sabi ko, Dok, hintayin ko yung anak ko, kung sila ang mag-decide na tubuhan yung pagiliran ko, okay, walang problema yun, papayag ako. Pero kung ako mag-decide, sabi ko, hindi pwede, sabi ko, Dok, hintayin ko yung anak ko. So, dumating yung panganay ko, sabi niya ayaw ko, sabi niya, natubuhan ka. Kasi experience namin yung dalawang pinsan ko na hospital. Itong bago na rin, dito po sa, dito sa Cotabato Regional and Medical Center. So, malakas po siya yung paghatid sa kanya sa hospital. Pero nung tinubuhan din siya sa tagiliran, umabot lang po siya ng 4 na araw, namatay po siya. So, yun ang kinatakot ng mga anak ko na ayaw namin na itubuhan ka, bahala na mamatay ka, basta ayaw lang namin na mahirapan pa. Oo, kasi mahirapan kasi siyempre payat na po ako. Siyempre, hindi mo na kaya, sabi nung anak ko. So, yun, sabi ko sa doktor, Dok, magpa-dispatch na lang ako kasi nga wala rin akong maramdaman na epekto ng gamot. With respect sa ating mga public doctors, magpa-dispatch lang ako kasi siyempre matagal ka sa siyempre yung bayad mo medyo pataas din. So nagpa-dispatch na lang ako, ma'am, at gumamit na ako ng mga herbal, ng mga traditional medicine. So parang hindi na rin parang hindi rin nakasundo yung katawan ko. Hanggang sa yung narinig ko yung naging guest si Sir Arnold, nagsubok pa ako doon sa inner power. So doon ako parang nabuhayan ako doon, Manchester. Yes. Tapos Dato, ikwento mo pa yung ka albularyo kasi akala nyo na parang kulang-kulang. Oo. Yes, lahat po ng albularyo po napuntahan ko. And then alos lahat din ng doktor, public man, private man, mapuntahan ko kasi siyempre sabi ng anak ko, dapat gumaling ka, sabi niya, kasi siyempre nagtatrabaho ako, siyempre kung wala akong trabaho, medyo pero kasi may pinaparal din ako, kaya sabi ng mga anak ko, kailangan pang gumaling ka. Kaya kahit mga albularyo, susubukan na. Susubukan na. Sikihor, mapuntahan ko, kaya ang advice sa akin ng pinsan ko, sabi niya, minsan sabi niya, magsubok ka sa mga albularyo. Sikihor, kasi baka yung sakit mo,
galing sa tao. Siyempre kaming mga kwan kasi, mga IP sa dito sa area, parang uso na rin sa amin yung tawag nilang mga barang ba? Oo. Uso kaya doon nakala nila na yun ang sakit ko yung galing sa tao. Pero nung findings ng doktor, yung iba't ibang findings ng doktor, may yun sa public hospital, negative naman ako doon sa PTB. Doon naman sa private doctor, positive ako. So parang hindi magka-coincide yung findings ng test. So kaya nga doon parang wala na kong gana na magpa-doktor. Kaya nung nagsakit ako ng almost 8 days na nasa bedridden ako, hindi na ako nagbalik ng hospital kaya parang sa tingin ko, pakiramdam, wala din mabawas sa sakit ko. Nasubukan nyo na lang po yung inner power na naging effective naman po para sa inyo. Parang yun na ang last record, yung sabi ko, lahat ng paraan, gawin natin, tingnan natin kung saan tayo magkasundo. Yes. Good thing na lang din na na-discover niyo po itong inner power at hiyang rin po sa inyong katawan, sa inyong kalusugan, nakatulong po sa inyo. Dato, yung unang araw mong naligo at napasyal yung pamangkin mo na mayroong meningitis. Kwento mo nga rin po. Yes po, kasi yung pamangkin ko, manggagamot din siya. Albularyo din. Nung naligo ako, sabi ko dapat nahilot ako kasi medyo gumaling na ako. So sabi na pamangkin ko, paano ka, sabi niya, lumakas uncle. Sabi ko, mayroon akong gamot, sabi ko na bago, sabi ko, pero sabi ko, galing sa Manila pa yan, sabi ko, important yung yung gamot ko, sabi ko sa kanya, nilagay ko man doon sa doon sa lamesa namin, balik 3 batalyon. So sabi ko, yan yung gamot ko na dahil na gumaling ako. Kasi sabi niya, nung unang pagpunta ko rito, hindi ka talaga makabangon. O kasi sa totoo lang, mabigat masyado yung ulo ko. Mahirap talaga ibangon. So sabi ko, diyan ako gumaling. Sabi ko yan sa Kasi yung advice sa akin ni Sir Arnold, 3 spoon po yun, umaga, tanghali, hapon. So pero yung unang take ko pa, parang nag-diarrhea pa ko yung unang take ko. Kasi ininom ko kasi yung oil niya, kala ko, kwan din yun ba, yung oil niya. Di kasama din yun. Kasama rin yun. Yung kasi yung tinatawag natin doon, dato, yung maglalabas po ang mga toxins. Kaya minsan parang nagkaroon naging initial reaction rin lang ng katawan. Detoxification. Yes, dato. Ayan. Then pangalawang ko doon, observation ko doon, yung unang na mabaho masyado yung dumi ko. Tama. Mabaho masyado. Tapos itim. So, isa-isip ko, baka baga ko na yung ko ba, yung maidumi ko. Sasabi ko rin sa anak ko, bakit sabi ko napakaitim masyado yung dumi ko. Na-detox. Sabi nung anak ko, baka doon sa inner power. Okay. Sabi ng anak ko. Kasi everyday nagtatanong yung anak ko, kumusta yung pakiramdam mo sa inner power? Sabi ko parang, yung lumalakas ako, wala din ako nahilo. Sabi ko sa pakiramdam ko, magandang, sabi natin na, ang ilang tao rin hindi gamot at hindi pwedeng gamitin sa anumang uri ng sakit. Yung sa pamangkin mo, gumaling na yung meningitis. Yung anak niya. Gumaling na yung anak niya, lumakas na siya kasi dati hindi pabalik-balik hospital. Yung walang ganang magkain. Mahina. Galing din sa hospital, na-confine din siya sa Cotabato Regional Medical Center. Okay. So ayun lang Dato, maraming salamat po, pasintabi na lamang at wala na rin po tayo kasing sapat na oras. Maraming salamat rin po sa pagbabahagi ninyo ng inyong kwento dahil nga po patunay lamang na isa po kayo sa mga natulungan ng inner power na ilang araw rin lang Sir Arnold nagkaroon po ng improvement sa condition ni Dato Alan. So Sir Arnold, para nga po sa may mga katanungan, ano nga po ba yung mga classification or sino nga po ba yung qualified na mag-take nga po ng inner power? Actually, lahat is very qualified to take the inner power kasi ano lang naman ito, nutritional food. It's just a healthy food. Then, yung nga sinasabi ko, even na kumain po kayo ng mga healthy foods, dapat may partner talaga yan na yung mga bawal, no? Bawal natin yung mga processed food, mga maaalat na pagkain, at yung sa tingin natin na hindi dapat angkops na kinakain natin. Simple lang ang ko doon, explanation ko. Kung mga pagkain na hindi nyo nakikita sa nature, lalo na hindi nyo nakikita sa tanim at hayop,
don't take it. Like for example, itong mga mantika, no? Meron tayong mga tinatawag na trans fat, no? Yung trans fat, ito yung mga mantika na ginawang transform, no? Ito yung margarine, mga butter. So, we cannot find the trans fat in nature. Walang trans fat sa mga tanim, wala ring trans fat sa mga hayop. So, nilagyan ito ng chemicals na acid para maging trans fat, na maging solidified, maging tumigas like the lard, the margarine. So, those are the example. So, pag tiningnan nyo na wala to sa nature, don't take it. So, dapat balik tayo sa basic lifestyle. Lalo na pag nagkakaedad po tayo ng 40 years old, yun po ang pinaka-part na mag-start tayo. Even 50 years old, no? Pag 50 years old, siguro mag-vegetarian na tayo. Then, iwasan natin ang processed food. Kung hindi maiwasan, siguro minsan lang natin kainin. Tapos yung mga oil na ginagamit nito, siguro mga twice o 3 times lang gamitin, then tapo na. Kasi nagkakaroon po ng formation, no? Nagkaroon ng chemical reaction yan. At hindi po ito very healthy para sa ating katawan. So, by the way, sa mga listeners ko, you can call me anytime, no? Mag-time na tayo, no? Yes. So, ito yung inner power. With the inner power, dahil pagkain po ito, dapat ma-maintain po natin yung healthy na lifestyle. And kung pwede, kahit magaling na kayo, you have to take the inner power. Kasi once na mag-stop kayo sa pag-take ng inner power at babalik kayo sa lifestyle nyo, sigurado ako, that's 100% babalik yung sakit nyo. Sana pag gumaling na kayo sa sakit nyo, you have to change your lifestyle. No? Exercise, sunlight, tulog, pagkain ng mga healthy foods, iwasan mga processed food, maniwala kayo, hindi kayo magkakasakit even 100 years old like our one Ponce Enrile. So by the way, my number is 0951-4822-128. Inulit ko, 0951-4822-128. Inulit ko, 0951-4822-128. Inulit ko, 0951-4822-128. At yung Facebook is Arnold Duco or Arnold Bigafreya Dicena. So salamat sa pagkikinig ni Brian Francisco ng Barbosa Antique at ang kanyang mami na si Vida Francisco ng Rizal, Palawan. So magandang gabi sa lahat na nakikinig. Anytime you can call me and I can explain. So sa mga may gout arthritis, no, wag na kayong matakot kasi we have a procedure na maibalik natin talaga sa dati, but it will take long period of time, mga 4 to 6 months na maibalik natin at wala ng pain na mararamdaman. So proper nutrition din, sunlight, and meron tayong mga nutrition na ibibigay. Thank you so much, Sir Arnold Dicena Duco, ang ating partner mula sa Inner Power. Yan nga rin po ang naging kabuuan ng ating discussion. Maraming salamat po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ugaliin nga rin po natin na mag-adapt ng healthy lifestyle, magpasikat sa araw, ayan, at mag-exercise, kumain po ng masusustansyang pagkain para nga rin po ang pag-take po ng Inner Power ay mas maging maganda po ang resulta o kalalabasan sa inyo. Inyo pong nakasama, Ella ni Bensal. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kalat. Amoy good vibes. Tinesting. Sinuri.